Ilang minuto na nakaalis ang sasakyan ni Krisa nang humahangos na lumabas si Blue upang habulin ang dalaga. Sinik na lang ang kanyang naabutan sa parking lot na nang makita siya ay mabilis na lang lumulan ng sasakyan niya dahil baka hindi siya makapagtimpi at baka pamagulpi niya ang lalaki nang wala sa tamang oras. Tss! Ayoko nga magsayang ng lakas sa kanya. Bulong ni Nick na binilisan ng takbo ng kotse. Pinakain ng usok si Blue na naubo-bubo pa doon. Tinawagan ni Krisa si Vanjie upang ipaalam ang nangyari. Binanggit niya ang lahat maging ang mga ginawa ni Nick doon na kalokohan. Gusto niyang makahanap dito ng kakampi ngunit pinagtawanan lamang din siya ng madrasta. Sa tingin ko iha, sadyang mahal ka pa talaga ni Atty. Bentacourt. Ano kaya't makipag-ayos ka na? Bigyan mo pa ng isang pagkakataon? Hindi yung direktang sinagot ni Krisa na kaagad nagpaalam sa madrasta na umano ay may gagawin siya para lang makaiwas. Wala naman talagang magawa noon si Krisa kung kaya naman. Minabuti niya maglinis na lang ng buong apartment. Nakaramdam siya ng pagod na sandaling matapos doon. Nakatanggap siya ng maraming tawag at messages mula kay Blue na hindi niya sinagot. Para saan pa yun? Wala na siyang panahon para sa lalaki na makipag-usap. Ayaw niya sa mama's boy na kagaya nito. Bigla na lang sumagi sa isipan ng dalagang naging katanungan ni Nick tungkol sa mami nito at ang tanging masasabi niya ay sobrang buti ng ina ng abogado kung ikukumpara kay Mrs. Mondragon. Walang-walang sinabing nasabing ginang sa trato sa kanya ni Mrs. Bentacourt kahit na hindi naman siya nito tunay na anak. Ano pang silbi na gusto ako ng mami niya? Kung gano'n naman siya, wala rin. Magiging sakit lang siya ng ulo ko. Sayang, feeling ko pa naman ay sobrang magkikilig kami lalo na kapag kasama naming dalawa si Nati. Kamusta na kaya sila? Hindi na rin sila nangamusta pa magmula noon. Nang kumagat ang dilim at walang magawa ay tinawagan ni Krisa si Rita upang kamustahin sa bago nitong tahanan na sinabing ayos lang naman. Nagmamadali ito kung kaya naman hindi niya matagal na nakausap. Huhulaan niya ay may date na naman silang dalawa ni Rodel. Mabuti pang kaibigan niya, busy sa bagong love life niya. Napangiwi siya na makitang tumatawag na naman si Blue sa kanya. Itinaob niya ang cellphone upang mawala sa mata yon. Wala pa rin siyang planong sagutin ang tawag nito. Tapos na siya dito. Pinutol na niya ang koneksyon nila ng lalaki nang dahil sa bungangera na ng ina. Uminom kaya ako. Hindi naman masama kung dito lang ako malalasing. Wala ring magagalit. Patalon-talon na tinungo na ni Chris ang lalagyan ng kanyang alak. Kumuha na siya ng pulutan at pumesto na sa center table. Habang sinimulan na niyang panoorin sa cellphone ang paboritong K-drama. May bagong episode na yon. Hustong tapos ng pang-apat na episode noon ay hustong naubos niya na rin ang laman ng alak na pinili niyang inumin. Bahagyang nahihilo na siya na parang umiikot ng buong paligid sa paningin niya. Mahina na siya doong natawa. Wala namang magagalit kaya wala akong dapat ni kabahala dito. Dito na lang din ako matutulog. Nahihirapang sampa ng katawan niya sa sofa. Ilang sandali pa'y maririnig ng malakas ng hilik sa kabuuhan ng kanyang maliit na apartment. Hindi na namalayan ng dalaga ang marahan na pagbubukas ng pintuan ng kanyang tahanan pagkaraan ng ilang sandali. Eleganteng pumasok sa loob ng kanyang bahay ang bulto ni Nick na parang doon lang din ito nakatira. Habang pinapaikot-ikot ang susi sa mga daliri, agad na natigilan ang binata sa paghakbang ng maamoy ang halik ng alak sa hangin. Lumipad ang kanyang mga mata sa sofa kung nasa ng lupaypay na katawan ni Krisa. Namamaluktot ito sa lamig dahil sa nakatutok na bukas na electric fan na naka number 3 pa. Talaga naman, marahang napailing na sinik sa itsura ng dalaga. Mukhang dinamdam nitong nangyari kanina kung kaya naman minabuti na lang niyang uminom. Mabuti na yung dito lang din siya kaysa naman po sang bar o club pa ito magkalat. Very good, Chris. Ayos lang maglasing pero dito ka lang sa loob ng apartment mo dapat. Good job ka dyan. Hindi mo ko gagalitin. Sambit niya na humakbang palapit sa naturang sofa. Paskwat siyang naupo malapit sa may ulo ng dalaga. Gaano ba karami ang nainom mo ha? Masuyong hinawi ni Nick ang hibla ng buhok ng dalaga na tumabon sa kanyang mukha. Bahagyang gumalaw ang katawan ni Krisa kung kaya naman naiwan sa ere ang kamay ni Nick at hindi na muling lumapat. Nang dahil sa ginawa niyang iyon ay bahagyang bumukas ang labi ng dalagang namumulat na gaanyaya pa. Shit, nakaramdam na ng tensyon ng katawan ng binata. Habang nakatitig sa mukha ng dalaga, hindi niya na matagalan pa ang pagpipigil sa kanyang sarili kahit na anong gawin niya. Mabilis niyang inilapat ang labi sa mapulang labi na ni Krisa ng pagbigyan ng hiling ng katawan at pawi ng pananabik. Ngunit sa halip na masatisfy, parang lalo pa siyang nauhaw. Lalo pang nagalit ang kanyang alaga. Men, calm down. Walang ano-ano ibinuhat ni Nick ang katawan ni Krisa upang dalhin sa kanyang silid.
Hindi nagising doon ng dalaga, ngunit nang ibaba na nitong katawan niya sa kama, doon na ito nagmulat ng kanyang mga mata. Nung una, ang bunga kala niya'y nananaginip lang siya. Ngunit nang haplusin niyang mukha ng abogado, naramdaman niyang gaspang na mga balahibong patubo pa lang sa mukha nito. Paano ka nakapasok? Malamang ginamit kong pintuan. Pilosopong sagot ni Nick na bahagya pang humisi rito. Kusang inangat ni Chris ang kanyang ulo upang halikan si Nick. Bagay na nagbigay ng signal sa binata na gantihan niyon. Nagsimulang maglakbay ang kanyang mga kamay sa katawan ng dalaga ng mga sandaling yun ay tila nag-aapoy ng dahil sa alak na kanyang ininom. Nang lumalim ang halik at pumasok ng isang palad ni Nick sa kanyang suot na damit, nagsimulang humikbi ng mahinang dalaga. Ito ang naging dahilan kung bakit natigilan si Nick sa ginagawa. Napatitig na sa mukha ni Krisa, namumulan ng mga tungki ng ilong nito. Ganoon din ang kanyang mga mata na naluluhan na rin. Bakit, Chris? Paano sa tanong ni Nick na hindi na maintindihan ang emosyon ng dalaga? Ayoko na, Nick. Ayoko nang muling maramdaman ang sakit na dulot ng pagmamahal ko sa'yo. Masuyong hinaplos ni Nick ang kanyang pisngi. What do you mean, Chris? Ayoko na muling masira pang pagkatao ko dahil lang muli kitang mamahalin. Baby, listen to me. Hindi ko nagagawin yun. Hindi ko na uulitin ang lahat. Just trust me, ha? Marami pang sinabi si Krisa ng iba ay hindi na nagawang maunawaan ni Nick dahil parang kinakain niya yon. Hanggang sa hindi na niya namalayan na katulong na lang ang dalaga na may luha sa kanyang mga mata. Masuyang pinunasan yun ni Nick. Inayos ng higa nito at nilagyan na ng kumot ang kanyang katawan. Hindi kita gagalawin. Hindi ko sasamantalahin ang kahinaan mo. Pangako, Chris. Hindi mo na ulit mararamdaman ang sakit na idinulot ko sa iyo noon nang dahil sa mga kalokohan ko. Pangako hindi na. Usal niya matapos itong halikan sa labi. Makalipas ang ilang minutong paninitig pa sa mukha ng dalaga ay nagpasya si Nick na maligo. Wala siyang makita sa damitan ni Krisa na pajama na kakasya sa kanya kung kaya naman napilitan siyang matulog na nakaboxer lamang. Niyakap niyang katawan ng dalaga upang kumuha siya dito ng init. Nakatulog siya na may ngiti sa kanyang labi. Naniniwala siyang kinabukasan maayos na sila ng dalaga. Good night, aking Chris. Mahigpit na yakapan niya sa katawan ng dalagang walang kamalay-malay. Paggising ni Chris sa kinabukasan, bahagya siya nagtaka kung bakit may naririnig siyang humihinga. Tumatamang init noon sa kanyang mukha. Pamilyar din ang amoy noon at imposible siyang magkamali. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ay mabilis siyang napamulagat nang makita niya ang nakangiting mukha ni Nick na nakaharap ngayon sa kanya at animo hinihintay na magising ang buong diwa niya. Nick Bentacourt? Paano nangyaring nasa higaan niya ngayon ang binata? Naisip niya mang biglang bumangon na hindi niya magawa dahil sa nakadaga nitong binti sa bewang niya. Hindi lang yun, mahigpit pitong nakayakap sa katawan niya. Walang paraan para makabangon. Gusto mo ng good morning kiss, Chris? Nguso pa ni Nick na nakangiti ng mga matang nakatingin pa ang mga matang nakatingin. Nakagat na ni Chris ang kanyang labi. Pinandilatan niyang muli ito ng kanyang mga mata. Anong ginagawa mo sa silid ko? Bakit nasa loob ka ng apartment ko? Tanggalin mong yakap mo, isa. Inilapit ni Nick ang kanyang mukha kay Krisa sa kabila ng marina pagtutol ng dalaga. Walang paalam na niyang inabot ang labi ni Krisa na ilang segundong sinipsip at marahang kinagat-kagat pa. Sumidip ang pagkainis ni Krisa sa ginawa ng binata. Kung makahalik ito'y akala mo ay bati na sila. Nick! Muli niyang sigaw na umalingaw-ngaw sa kabuhan ng kanyang silid. Binitawan siya ni Nick kung kaya naman mabilis na siyang bumangon. Nasapo niya ang kanyang ulo. Pilit na piniga ang kanyang isipan kung anong nangyari at bakit nasa silid ang lapastang abogadong ito. Ah! May nangyari sa atin? Yakap niya sa kanyang katawan na tila nakakita siya ng multo. Ano naman ngayon kung meron? Ano pang bago dun? Ngayon ka pa ba magtataka? Pinalo-palo pa ni Chris ang kanyang ulo. Pilit na inaalala ang lahat na nangyari. Nagawa ng bumangon ni Nick sa kama at sinuot na rin ang damit na hinubad niya. Napalunok na ngang malalaki si Krisa na mapatingin sa pagitan ng mga hita ni Nick sa mga sandaling inalalaki pa. OMG! Seryoso to? Ang galing mo ngang gumiling, nag-helicopter ka pa. Dapat pala kapag gagawin natin yan may alak. Ah! Wala akong naririnig! Sigaw ni Krisa na mabilis na rin umalis ng kama. Hiyang-hiya na siya. Hindi niya ma-imagine na ginawa niya ang mga pinagsasabi sa kanya ng binata ngayon. Imposible. Labas na, lumabas ka sa silid ko. Pinagsamantalahan mo ko habang wala akong lakas at lasing. Sinamantala mong kahinaan ko. Namumula pang bintang dito ni Krisa.
Anong pinagsamantalahan? Ikaw pa nga ang nagubad ng mga damit ko. Patuloy na pangasar ni Nick na mewang na si Krisa. Hindi na niya gustong pinagsasabi ng abogado. Inaasar lang siya nito. Huwag ka ngang gumawa ng kwento. Bakit ko naman yan gagawin sa'yo, Aber? Hindi naman tayo. Simple lang dahil miss na miss mong katawan ko. Sagot ni Nick na humalakak pa ng malakas. Hindi yan totoo. Chris, hindi ako lasing kagabi. Ikaw ang lasing. Ilang ulit pa nga nating ginawa yung napanganga na si Krisa. Hindi na talaga matake ang mga kalokohan ni Nick ngayon. Labas! Lumabas ka! Mariing turo niya sa pintuan habang hiyang-hiya na sa pinagsasabi ng binata. Kung sakaling totoo man yun, sobrang nakakahiya naman sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay nahulog ang susi na ginamit ni Nick na pangbukas. Paano ka nagkaroon ng duplicate? Intentional yan ah. Nagkibit balikat lang doon si Nick na parang walang kahit na anong problema. Pwede ko sabihin na binigay mo sa akin. Akin na nga yan, iwan mo yan. Lahad ni Krisa ng kamay sa kanya. Tinaas na ni Nick ng tangkaing kunin ni Krisa. Bakit ko naman ibibigay sa'yo? Ako nagbayad para makagawa nito. Napipi ko na sa kanya si Krisa. Halatang hindi nito natutuwa sa mga ginagawa niya. Eto pa pala, nakipagbati ka na rin sa akin kagabi. Ano? Anong nakipagbati? Hindi yan totoo. Iling ng ulo ni Nick na aliw na sa mukha ng dalaga. Wala na yung bawian, Chris. Napanganga na doon si Krisa. Aminin niya man o hindi, parang bulang naglaho ng galit niya dito. Muli siyang sinimangutan ng dalaga. Kaunting pilit pa sa kanya't paniguradong bibigyan na talaga siya. Sabay silang napalingon sa cellphone ni Nick na maingay na mag-ring yun. Si Armando Celis. Ayan, tinatawagan ka na naman ng father-in-law mo. Si Krisa na iniwan siya doon para magtungo na sa banyo. Akala ko ba wala ka ng contact sa kanya? Ano yan? Bakit tumatawag pa siya sa'yo? Ini-loudspeaker yun ni Nick nang sagutin. Hindi siya lumabas sa silid. Naupo lang siya sa gilid ng kama habang ang mga matay na sa pintuan ng banyo ni Krisa kung saan pumasok ditong dalaga. Iho, pasensya na sa abala. Pambungad nito. Lumabas si Krisa ng banyo na may masama ng tingin kay Nick. Halatang nagsiselos na naman. Ano po kailangan niyo, Tito Mando? Maraming nawalang dugo kay Nelly at wala na kaming mabilhan dito. Alam mo namang napaka-rare ng dugo niyong dalawa, hindi ba? Sinabi ko naman sa'yo dati na hindi na ako hingi ng tulong sa'yo unless sa sobrang kailangan, hindi ba? Pwede bang magtungo ka dito sa Canada upang mag-donate ng dugo mo? Wala sa sariling napatingin si Nick kay Krisa na nasa pintuan ng silid at natitigilan. Ang sama ng tingin dito sa kanya na parang papatay na siya oras na magsabi siya sa kausap na pagbibigyan niya na ito. Tito Mando, sige na iho, wala lang talaga kaming makuna ng kapareho niya ng dugo. Tinalikuran na ni Krisa si Nick na nagtungo na ng kusina. Malamang ay pupunta to ng Canada upang pagbigyan ng hiling ng tumawag. Ano pa bang aasahan niya? Palagi namang itong inuuna ng abogado. Nick, iho, nariyan ka pa ba? Bigyan mo naman ako ng sagot. Makakapunta ka ba dito ngayon din? Tito Mando, pasensya na po. Alam kong pamilya namin maraming utang na loob sa inyo. Pero busy po ako ngayon at hindi po ako makakapunta ng Canada. Gaya ng dati na anumang oras niyo hilingin. Pupunta na lang ako ng ospital para magpakuha ng dugo tapos gagamit na lang ako ng special plane para dalhin yun dyan sa Canada. Desisyon ni Nick. Nagbigay yun ng pagkadismaya kay Mr. Salis. Talaga bang hindi mo yun kayang gawin, iho? Pasensya na po talaga, Tito Mando. Hindi ko po kaya. Napahinga na lang ng malalim doon si Mr. Salis. Nasa malalang kondisyon ng kanyang anak na si Nelia. Kung pupunta doon si Nick, baka sakaling mabilis na naman tong gumaling. Kaso tumanggi to. Sige na po, Tito Mando. Magre-ready na ako na makapunta na ako ng ospital. Pinatay na niya ang tawag at lumabas na ng silid upang magtungo sa kusina ng apartment ni Krisa. Walang pag-aalinlangan niyang niyakap ang dalaga mula sa likuran. Bagay na sobrang namimiss niya. Narinig lahat yun ni Chris at natutuwa siya sa naging desisyon ni Nick. Chris, galit ka pa ba sa akin? Halik ng binata sa leg ng dalaga. Ilang minutong ninamnam ni Chris ang mga yakap na yun ni Nick sa kanya. Pumikit pang dalaga upang pigilan ang kanyang sarili na gantihan ang ginagawa sa katawan niya ng binata. Natutokso na siyang pagbigyan ng binubulong ng puso't damdamin niya. Yun kasi ang gusto ng puso't katawan niya. Ganun pa man, pilit niyang napigilan niya sa pamamagitan ng mariing pagkagat niya sa labi niya. Bakit naman ako magagalit? Wala akong karapatan, Nick. Anong walang karapatan? Pag-aari mo ko kaya naintindihan kong lagay ng damdamin mo ngayon. Ani ni Nick na pahapyaw ng hinalikan ng mainit at malambot itong labi ang kanyang nakikitang leeg. Makikita sa mga mata ng binatang mataas na interes ng pagnanasa na naman sa katawan ng dalaga. Mula sa tiyan niya ay tumasang kami ng abogado. Napalunok na doon ang dalaga.
Nick, hindi ba't sabi mo pupunta ka ng ospital? Hindi ka pa ba aalis? Napangisi na doon si Nick. Hindi na kasi galit ang tono ng pakikipag-usap ni Krisa sa kanya. Hindi mo malang ba ako pakakainin? Sa halip na sagutin ang tanong ni Krisa, ito ang naging tugon ng binata. Pagkatapos mo ubusin ang lahat ng lakas ko. Ganun na lang ba yun? Natawa na si Krisa. Pinapanindigan talaga ng binatang may nangyari sa kanilang dalawa. Hindi na lang niya ito pinansin kahit panaalala na niya kung ano lang ang nangyari sa pagitan nila na nagdaang gabi. Hindi niya na rin yun kailangang pang sabihin sa kanya. Sasarilinin na lang niya dahil nag-e-enjoy naman ito sa paniniwalang napaniwala siyang may namagitan sa kanila habang lasing siya. Naalala na naman niyang nangyari sa kanila noong lasing na lasing ito. Mukhang wala pa ring maalala doon ng abogado. Ay, ang kulit mo talaga. Sige na, maupo ka na doon sa lamesa at mabilis ako magluluto. Napatalo na sa tuwa si Nick na tumulong na maglagay ng plato sa mesa. Napailing na lang si Krisa. Aaminin niya sobrang namiss niyang ganitong vibe sa kanilang pagitan. Nakakatabayan ng puso. Hindi porket sabay tayong kakain ngayon ay babalik na tayo sa dati ah. Babayaran ko lang ngayon yung lakas mo kung kinuha ko kagabi kahit na wala naman talagang nangyari. Turo ni Krisa ng sandok. Hindi yun pinansin ni Nick na naupo na. Ilang sandali pa'y kumain na sila. Sinangag lang yun at pritong itlog at hotdog. Normal na almusal sa matatagpuan sa fridge ni Krisa. Hindi doon umangal si Nick. Nabuksan na nito ang fridge ng dalaga at nakitang wala itong halos laman. Nagplano nga siyang bumili ng panglaman doon eh. Kung hindi lang siya pupunta ng ospital sa araw na yon, ay ito ang gagawin niya. Iwan mo sa akin na susi ng apartment ko. Bago pa matapos si Krisa yun ay muling nagring ang phone ni Nick. Si Mr. Salis na naman to. Ayaw na ng binatang sagutin iyon sa kanyang harapan. Kung kaya naman minabuti na niyang umalis na. Aalis na ako, Chris. Tumangula si Krisa, mababakas ang pagkadismaya sa kanyang muka. Hindi siya umangal nang bigla siyang mabilis na halikan ni Nick sa kanyang labi na may kalat pa ng ketchup na ginawang sausawan ng ulam nilang hotdog at itlog. Malanding dinilaan ni Nick ang labi niya habang nakatingin pa rin to kay Krisa na nakatuon na rin ng pansin sa papaalis na doong bulto ng makulit na abogado. Tatawagan kita mamaya. Lingon itong nag-flying kiss pa na ikinalungkot lang ni Krisa, sumara ng pintuan. Nang bumukas siyang muli, nakangiti siyang lumingon upang matagpuan lang si Rita na may malungkot na muka. Nakasalubong nito si Nick sa pintuan kung kaya naman nakapasok. Galing dito si Atty. Bentacourt? Bati na ba kayo? Paano na si Blue niyan? Wait, ang gulo mo girl. Mali ang iniisip mo. Titigil na si Blue manligaw sa akin kasi nga kayo na ulit ni Nick. Hindi nga Rita, ang kulit mo naman. Irritableng sigaw na ni Krisa sa kanyang kaibigan. Linawin mo kasi, napakalabo mong kausap eh. Wait, dahil ba sa amin ni Rodel ang tungkol kay Blue? Hindi nagsalita si Krisa. Makapangyarihan ka ba? Walang kinalaman yun sa inyo ni Rodel. Nanggugulo lang si Nick. Ani ang binunto ng sisi sa abogado upang ikailang katotohanan sa kanyang kaibigan. Sumugod ba naman? Natawa na si Rita sa nalaman. Hindi siya naniniwala na ganun lang ang nangyari. May iba sa mukha nito. Umamin ka nga, natulog kayong magkatabi kagabi ano? Ibang ngiti niya kanina saka pati ikaw. Wala nga, ang kulit mo. Lasing ako. Oh, so grabe palang nangyari kagabi dahil lasing ka. Tapos siya miss na miss ka. I get it, girl. Baka mamaya niyan makabuo na kayo ng hindi nyo nalalaman. Sa bagay, kaya nyo namang buhayin yon. Ay nako, magsama nga kayo ni Nick. Pareho kayong makulit. Sabi nga walang nangyari. Biglang nagring ang phone ni Chris at nang madrasta niya yon, nagtaka na siya sa pagtawag nito. Hello, Tita Vanji. Iha, kailangan mo pumunta ng ospital ngayon. Balisang-balisang boses ng babae sa kabila. Po, bakit po? May nangyari po ba? Kinakabahan na niyang tanong. Nahilo ang papa mo kanina pagising niya at biglang natumba. Ang sabi ng doktor ay may connection yun sa puso niya. Bilisan mo na Iha, pumunta ka na dito. Dito lang sa Private General Hospital. Nagkukumahog na lumabas ng apartment si Krisa matapos na kunin ang bag. Hinabol siya ni Rita pero hindi niya na ito pinansin kung kaya naman ng ending ay naiwan ng kanyang kaibigan. Alam niya ang hospital na yon, doon siya dinala noon ni Nick kaya medyo malayo-layo lang yon sa apartment niya. Papunta na ako dyan, Tita Vanji. Huwag kang mag-alala. Mabilis nang sumakay ng sasakyan si Chris at kagad na ring pinaharurot yun paalis sa parking lot. Kalahating oras ang lumipas bago nakarating ang dalaga ng ospital. Wala pa ring malay ang ama niya. Ilan sa mga doktor ang naruroon at nakagrupo sa sulok. Pinag-aaralan kung anong kanilang gagawing surgery. Nakaupo sa tabi ng kama ng ama si Vanji. Hawak ang kamay ng asawa habang umiiyak. Na makita siya ng dalaga ay parang malulunod ang kanyang puso sa labis na awa.
Nang makita siya ng madrastang parating ay mabilis tong tumayo upang salubungin lang siya ng mahigpit na yakap. Krisa, marahang tinapik ng dalagang balikat ng ginang upang i-comfort to. Tinignan na niya ang ama na nakahiga pa rin at nakapikit. Para siyang mabubulunan ng kanyang mga luha habang pinagmamasdan ito. Awang-awa na sa lagay ng kanyang ama na hindi niya alam kung makakaya pa nitong malagpasan iyon. Iha, makipag-usap ka sa mga doktor. Alamin mong tunay na kondisyon ng papa mo. Hindi ko kasi maintindihan kahit na anong paliwanag ang gawin nila sa akin. Pasensya ka na, Iha, ha? Pasensya ka na.